Kumusta na po kayo mga kapatid? Ang hirap ng sitwasyon natin ngayon. Hindi tayo makalabas dahil sa virus na kumakalat na ito. Kaya wala tayong magagawa. Tiis na lang muna dahil kung lalabas naman tayo, baka makadampo tayo ng virus sa labas at madala natin sa bahay. Mas lalong delikado kung pati mga kasamahan natin ay mahawa rin. Kaya kunting tiis na lang muna at ingat-ingat lang mga kapatid. Medyo layo-layo lang muna tayo sa mga umpukan na yan para talagang makaiwas. Pag ito ay nasunod natin ng maayos ang disiplinang ito, sana wag nang humaba pa yung quarantine period nito para makabalik na rin tayo sa normal na buhay natin. Pansamantala ay ituon na lang muna natin yung pansin natin sa ibang mga bagay na pwede natin gawin sa bahay natin. Bukas ay araw ng Linggo, kaya pakinggan ninyo yung mensahe na ito na gusto kong dalhin sa inyong lahat. Ang April 5 ay pagdiriwang tungkol sa araw ng palaspas. Ito yung senaryo na kung saan ay pumasok ang ating Panginoon sa loob ng Jerusalem. At siya ay sinalubong ng maraming mga tao at nagkakatuwaan ng mga tao habang sinasalubong yung ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga lang sa kasalukuyan ay mayroon tayong mapapansin sa pagdiriwang na ito ng Palm Sunday. Maraming mga Kristiyano na ang kanilang pagdiriwang ng Palm Sunday ay hindi naaayon sa kaalaman o understanding, dahil ipinagdiriwang ang Palm Sunday ayon sa tradisyon na minana nila sa kanilang church noong unang panahon. So yung isang bagay na ginagawa, ipinagdiriwang, sinusunod ng hindi naka-angkor sa pagkaunawa ay delikadong bagay. Sa kasalukuyan ay iba't iba yung ginagawa ng mga tao, lalo na sa hanay ng Roman Catholic Church, para ipagdiwang ang Palm Sunday. At ang kanilang pamunuan ay nagpasya na huwag nang lumabas dahil nga sa problema ng COVID-19. Sa halip ay ibinigay na lang nila yung holy water sa kanilang mga membro at ito na mismo ang magbabasbas doon sa mga palaspas na kanilang ginawa. Kaya naman pinipilit nilang basbasan ang mga palaspas na ito dahil mayroon silang paniniwala na ito raw kapag nailagay nila sa kanilang bahay ay suswertihin sila, pagpapalain sila ng Diyos. At hindi lang yon, isinisiksik din nila ito sa kanilang mga bintana, inilalagay doon kasi hindi raw makakapasok ang masasamang espiritu sa bintana, walang pagdadaanan. Kaya lang, nakalimutan ng mga taong ito na yung espiritu ay kahit saan lumalagos. Hindi lang sa bintana, hindi lang sa pintuan, kahit saan pwedeng dumaan ng masamang espiritu at espiritu nga yan. Kaya kung sa bintana mo lang ilalagay yan para harangin, parang hindi naman akma yung ganitong gawain, parang hindi ayon sa tinatawag nating common sense yung ganitong practice, dahil ang masasamang espiritu ay hindi naman sa daan lang o sa pintuan lang pwedeng pumasok. Yung tao sa pintuan dadaan o kaya sa bintana tatalon, pero yung masamang espiritu kahit saan lumulusot. Pero bagamat
salungat ito sa tinatawag nating common sense, patuloy pa rin itong pinapractice ng mga tao. Ito yung napili kong topic para makatulong ako sa pagpapaliwanag dahil kawawa yung mga tao na nagdiriwang ng isang bagay na hindi nila naintindihan ang kanilang pinagdiriwang. Sa totoo niyan, ako sa akin sarili, hindi ko pinagdiriwang yung Palm Sunday na yan. Nung una, nagdiriwang ako yan, pero salamat sa Panginoon at nabuksan yung aking mga mata na hindi dapat ipagdiwang yan. Dahil wala na bang dapat ipagdiwang sa araw na yan. Nagiging tradition na lang, minana ng mga tao ng walang pagkaunawa at hindi nila naintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng bagay na yan. Hindi lang Roman Catholic ang nagdiriwang yan, kundi lahat ng mga Episcopalian Church doon sa hanay ng mga Protestant churches. Ipinagdiriwang din nila ang Palm Sunday na ito. Saan ba nakuha ang Palm Sunday? Saan sa Biblia ito ang pinagkunan nito? Bakit ito ipinagdiriwang? Nararapat bang ipagdiwang ang Palm Sunday? Mula sa account ni Mateo ay ito yung ating mababasa. Mateo 21 verses 1 to 11. Ito yung pinagkunan ng Palm Sunday celebration. Sabi rito, malapit na sa Jerusalem nang sila ay dumaan sa Bethphage, sa bundok ng mga Olibo. Inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad, pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang inahing asno na nakatali, kasama ang kanyang anak. Kalagad ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon ng aming Panginoon at ipapaubaya niya agad ang mga iyon sa inyo. Sa gayon natupad ang sinabi ng propeta, sa lungsod ng Sion ay ipahayag ninyo, tingnan mo, ang hari mo'y dumarating. Siya ay mapagpakumbaba, masdan mo't siya ay nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng isang babaeng asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang inahing asno at ang anak nito at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal. Pagkatapos sumakay dito si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Nagsisigawan ng mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazaret sa Galilea, sagot ng karamihan. So mga kapatid, ito yung pinagkunan ng pagdiriwang ng Palm Sunday. Ngayon, ang tanong natin, nasaan yung tradisyon na ang palaspas na ginagawa ay binabasbasan para pangtakot sa masamang espiritu? O kaya naman ay para pagpalain sila ng Diyos? Kaya nila itinatago yung palaspas na ito. At sa katunayan niyan, yung palaspas na yan, pagdating naman sa isang taon, yung tinatawag na Ash Wednesday, yun ay sinusunog nila pagkatapos yun naman ang kanilang pinapahid sa noo. So kung ano-anong mga bagay ang ginagawa ng mga taong ito na malayong malayo mga kapatid sa katotohanan ng banal na kasulatan. Ngayon, para maintindihan ninyo ang ibig kong sabihin, ay pakinggan ninyo yung ipapaliwanag ko sa inyo kung anong ibig sabihin ng mga talatang ito. At makikita ninyo yung mensahe ng mga talata ay malayo doon sa tradisyonal na ipanagdiriwang ng maraming mga Kristiyano. So sabi rito, ang ating Panginoon ay nakasakay sa isang batang asno.
sa kanyang pagpasok doon sa Jerusalem. At alam nyo ba, yung pagsakay ng Panginoon sa batang asno sa kanyang pagpasok sa Jerusalem, ito ay pagtupad sa isang kasulatan na sinabi ni Propeta Zacarias. At ito yung sinipi ni Mateo nung isulat niya yung mga talatang ito. Kaya dito sa kanyang pagsipi, ito yung ating mababasa. Sa gayon natupad ang sinabi ng propeta, sa lungsod ng Sion ay ipahayag ninyo, tingnan mo ang hari mo'y dumarating, siya ay mapagpakumbaba, masdan mo't siya ay nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng isang babaeng asno. So, sinipi ito ni Mateo dito sa sulat ni Zacarias. Sa Zacarias 9:9, ito yung mababasa natin. Magalak ka ng gusto o anak na babae ng Sion. Sumigaw ka ng malakas o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay dumarating sa iyo at siya ay matuwid at matagumpay, mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. So mga kapatid, ito ay prophecy na ang hari ng Jerusalem ay papasok at ito ay nakasakay sa isang batang asno. Kaya yung sin na ang Panginoong Hesukristo ay nakasakay sa batang asno, ito ay naunawaan ng mga tao dahil mayroon silang kabatiran, mayroon silang kaalaman doon sa pronouncement ni Propeta Zacarias. Dahil doon sa kabatiran na yon, naintindihan kaagad nila ang nangyayari sa kanilang harapan na si Jesucristo ay nakasakay sa isang batang asno, katuparan ito ng sinabi ni Propeta Zacarias. Sa makatuwid, itong Jesus na ito na nakikita nila, ito ngayon ay nagpapakita o tinutupad niya ang pagpasok ng isang hari. So sa makatuwid, nakita ng mga taong ito na si Jesus bilang pagtupad doon sa sinabi na Zacarias, si Jesus ay isang hari, nakasakay sa isang asno. Kaya nung maintindihan nila yung bagay na yon na si Jesus ay hari na nakasakay sa asno bilang pagtupad sa sinabi ni Propeta Zacarias, ay hindi napigilan ng mga taong ito ang sila ay magsigawan. Nagsisigawan ng mga taong ito sapagkat ang panahon na ito, ang kanilang bansa ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng Roman Empire. So, sila ay hawak politically, sila ay sakop ng Roman Empire. So, yung pagpasok ng hari na nakikita nila sa katauhan ng ating Panginoon Jesucristo ay isang magandang indication na sila ay magkakaroon na sa wakas ng kalayaan dahil sa dumarating na ang kanilang hari na maghahango sa kanila mula sa pang-aalipin ng ibang bansa. Kaya yung kagalakan na ito ay talagang hindi mo pwedeng kontrolin dahil doon sa pag-asa na sila ay mahahango na mula sa pang-aalipin ng mga Romano. Kaya nung may magsabi sa ating Panginoon na patigilin mo ang mga taong yan, ang sabi ng ating Panginoon, kung sila ay titigil, ang mga bato na ang siyang sisigaw sa kagalakan. Hindi kayang pigilan ang kagalakang nararamdaman ng mga tao dahil punong-puno sila ng pag-asa na ang ating Panginoong Jesucristo ay siyang hari na ipinadala ng Diyos para maghari sa kanila, katulad ng pronouncement ni Propeta Zacarias. Ito yung unang dahilan ng palaspas na ito. At ang pangyayaring ito ay sinundan pa ng mga tao
ng paglatag ng kanilang mga damit bilang pagpupugay, bilang pagpupuri, bilang pagpapakumbaba doon sa kinikilala nilang hari na dumarating na sakay ng isang asno. Kaya yung mga tao ay nagputol ng mga sanga, yung kanyang mga alagad ay tinanggal ang kanilang mga balabal, inilagay sa likod ng asno at ito ang sinakyan ng ating Panginoon Kristo. So habang naglalakad ang ating Panginoon, nagsisigawan ang mga taong ito. So yun ang dahilan mga kapatid kung bakit mayroong palaspas. Ang palaspas ay simbolo ng pagpupuri nila sa ating Panginoon. Pero bakit sila nagpupuri sa Panginoon? Bakit sila nagkakasayahan? Bakit sila nagagalak? Ang dahilan kasi kinikilala nilang hari ang ating Panginoon Kristo. Hindi hari ng puso nila, kundi hari ng buong Israel. Sa pag-asang ang Diyos ay nagpadala ng hari para ibangon uli ang bansang Israel at palayain ito sa kamay ng mga mananakop, ang Roman Empire. So sa makatuwid, ang kanilang pag-asa sa ating Panginoon Kristo ay politika. Politically, gusto nila ng kalayaan mula sa Roman Empire. At ang maghahango sa kanila, ang magpapalaya sa kanila ay ang ating Panginoong Kristo. Ang ikalawang rason ng sin na ito, mga kapatid, ay yung milagro. Ang sabi sa Marcos 12:17-18, ang sabi roon, ipinamamalita naman ng mga taong kasama ni Jesus ang ginawa niyang muling pagbuhay kay Lazaro. At iyon ang dahilan kaya siya sinalubong ng napakaraming tao na balitaan nila ang himalang ginawa niya. So sa makatuwid, ang pangalawang rason kung bakit ang mga tao ay nagsisigawan, dahil sa nakita nilang milagro na ginawa ng ating Panginoon. Yung mga taong ito ay nasaksihan nila kung paanong muling binuhay ng Panginoong Kristo itong si Lazaro. At yun ang kanilang rason kung bakit sila nagsisigawan, nagkakatuwaan, talagang nagpupuri sila sa Diyos sapagkat ang pumapasok sa Jerusalem na nakasakay sa isang asno ay hindi lamang isang political leader, isang hari, kung hindi siya ay nakakagawa ng milagro. So ito yung dahilan kung bakit mayroong katuwaan, kagalakan sa puso ng mga tao sa panahon na ito. So two reasons ang dahilan kung bakit mayroong kagalakan na sinasalubong ng mga tao ang ating Panginoon Kristo. Una, politika. Pangalawa ay milagro. So alam niyo mga kapatid, magkaroon tayo ng konting refleksyon sa mga bagay na ito. Hanggang sa ngayon, ito pa rin yung dahilan kung bakit ang mga tao ay lumalapit sa ating Panginoong Hesus. Dalawang klase ng tao ang lumalapit sa ating Panginoon. May mga tao na ginagamit ang salita ng Diyos para sa tinatawag nilang kalayaan. Ang biblical accounts, ginagamit ng mga taong ito para itaguyod ang kanilang mga sariling interest, mga prinsipyong politika. Ang dami nilang kinukot sa banal na kasulatan tungkol sa kalayaan. At ang nakakalungkot dito, yung mga taong ito na hinihimok nila na palayaing politikal ang bansa ay hinihimok naman nila na magdala ng armas para labanan ang ating pamahalaan. At ang ginagamit nila sa pagre-recruit ay ang banal na kasulatan. Yun ang nakakalungkot sa bahagi na ito ng buhay ng tao, ng mga mananampalataya. Ang ikalawa naman, mga kapatid, ang mga mananampalataya nakatingin lang doon sa milagro ng Panginoon.
Sa tuwing lalapit sila sa Panginoon ay yung meron silang kailangan. Meron silang karamdaman, katulad nito ngayon may COVID-19. Grabe yung pagiging mapanalanginin ng mga tao ngayon. Dahil mayroong kinatatakutan. Naalala lang ang Diyos kapag may kailangan. So ang laging tinitingnan ng mga tao sa Diyos ay yung kung ano yung matutulong ng Diyos sa kanilang buhay. So parang ang relasyon ng tao sa Diyos ay relasyong milagro. Sa ganitong gawi, mga kapatid, parang ang Diyos sa kanila ay hindi talaga nila sinasamba, hindi talaga nila pinupuri. Parang ang Diyos sa kanila ay katulad lang ng isang pamunas o doormat. Napapansin lang ang doormat kapag marumi yung paa. Ganon din yung Panginoon. Napapansin lang ang Diyos kapag may problema, kapag hihingi ng tawad, kapag gusto niyang maging malinis ang kanyang buhay, kapag mayroon siyang karamdaman. Sa ganitong bagay na gawin ng mga Kristiyano, hindi nila binibigyan ng papuri ang Diyos. Hindi talaga nila sinasamba. Katulad din sila ng mga taong ito na nagsisigawan sa pagpasok ng Panginoon. Pinupuri nila ang Diyos, pero yung kanilang dahilan, malayong malayo sa isipan ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus sa kanyang pagpasok sa Jerusalem ay pagpasok papunta sa kanyang kamatayan. Alam niya na ang kanyang buhay ay matatapos sa loob ng Jerusalem, sapagkat doon siya hahatulan ng matatanda ng bayan at ng mga leader ng simbahan. Kaya yung paghakbang ng kanyang mga paa papasok ng Jerusalem ay hakbang papunta sa kanyang kamatayan. Ito yung pupuntahan ng Panginoong Hesus. Pero yung mga tao na sumalubong sa kanya, ibang-iba yung kanilang dahilan. Nagagalak sila, nagkakatuwaan sila, nagpupuri sila sa Diyos sapagkat sinasabi nila na palalayain na sila ng Panginoong Jesucristo bilang kanilang hari. Sinasabi nila na ang Panginoong Jesucristo ay mapagmilagro. Kaya lahat ng ating problema, lahat ng ating karamdaman ay mayroon ng kasagutan sa Panginoong Jesucristo. Ito yung tingin ng tao mula noon hanggang ngayon sa ating Panginoong Hesus. Ang layo ng damdamin ng tao sa Diyos. Dahil kailangan niya lang ito kapag siya ay may problema. Ito yung masakit na bahagi ng relasyon ng tao sa Diyos. Kaya nga kapag mayroong nababalitang mga milagro, mga kapatid, kahit gaano pa ito kalayo, magsasakripisyo lang, pumunta lang doon sa lugar na yon dahil nagmimilagro. Kahit anong gagawin nila, makakita lang ng milagro. Pero pagkatapos na sila ay gumaling, wala na naman. Yung kanilang paglilingkod sa Diyos, wala na naman. Nangangako lang ang mga ito sa Diyos kapag mayroon silang kailangan. Pero kung wala na silang kailangan at tapos na, hindi na nila napapansin ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi na sila dumadalangin sa ating Panginoon. Mga kapatid, hindi ito yung relasyon na gusto ng ating Diyos sa buhay natin. Ang Diyos ay hindi lang pangtapal sa panahon ng problema. Ang Diyos ay hindi pamunas para punasan yung ating kasalanan.
Ang Diyos ay hindi lang sumbungan natin sa panahon ng mayroon tayong problema. Sinasabi natin, sambahin natin ang Diyos, pero hindi natin ito ginagawa. Dahil kailangan lang natin ang Diyos sa panahon ng problema natin. Nagagalak tayo kapag sinasagot ng Diyos ang ating mga suliranin. Tuwang-tuwa tayo at nagpapatutuo pa tayo sa harapan. Ang sinasabi natin na pinagpala ako ng Diyos, pinagaling ako sa aking karamdaman. Tuwang-tuwa tayo, pinupuri natin. Praise God, praise God. Purihin ang Diyos, yan ang bukang bibig natin. Pero pagkalipas ng ilang mga panahon na kung saan ang ginawa ng Diyos sa buhay mo ay lumipas na, hindi mo na uli nasasabi sa Diyos ang bagay na yan. Hindi ganoon ang gusto ng ating Panginoon, mga kapatid. Dapat ating isipin na siya ay Diyos, tayo ay tao. Hayaan natin kumilos ang Diyos sa buhay natin. Hindi yung Diyos ang dinadrive natin. Nangyayari kasi ngayon, tayo ang nagdadrive sa Diyos. Diyos, gawin mo yan. Diyos, gawin mo ito. Diyos, gawin mo yon. Lahat ng gusto natin gawin ng Diyos. Pero never na ginawa natin at sinabi natin sa Panginoon, Lord, ano ba yung gusto mong gawin ko sa iyo? Ano ba ang gusto mong gawin ko bilang anak mo, bilang mananampalataya? Ano ba yung kalooban mo para sa akin? Mga kapatid, tigilan na natin yung pagiging egocentric natin. Na yung ating relasyon sa Diyos ay nakapalibot na lang doon sa interest natin. Doon na lang umiikot ang ating relasyon sa Diyos. Interest lang natin ang ating iniisip. Pero yung gusto ng Diyos, hindi natin iniisip. Sa ganitong bagay, mga kapatid, nararapat bang ipagpatuloy pa natin ang pagdiriwang ng palaspas? Sa ganang akin, hindi na ito dapat ipagpatuloy. Dahil ang dahilan ng pagdiriwang ng mga tao noong unang panahon ay pang-personal interest. Sana po ay nakatulong ako sa inyong lahat na maunawaan ang kahulugan ng palaspas na ito. Pagpalain kayo ng ating Diyos ng buhay, ingatan kayo, tulungan kayo sa inyong mga buhay, ilayo tayo sa sakit na ito ng virus na kumakalat sa buong mundo ngayon. At ang dalangin ko, Ama, ay ikaw ang siyang mag-ingat sa aming lahat. At sa mga taong nasa higaan, ang dalangin ko po sa iyo ay agad po silang ibangon at ibalik ang dati nilang kalakasan. Salamat po at pagpalain kayo ng ating Diyos.